What's up mga brothers? Welcome dito sa planta ng FKN Motorcycle Philippines. At ngayon mga brad, aalamin natin ang mga stock o yung mga ina-assemble nila para may idea po kayo kung ano yung mga magiging available sa mga branches at dealer ng FKN Motorcycle Philippines. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! So mga brothers, pagpasok nyo rito sa planta at kayo naman pwede naman dito mag-walk-in o pwede kayo mag-PM sa atin kung gusto nyo pong pumunta o magpa-schedule dito. So, office hour po yan. Nandito po yung kanilang test ride unit. Kompleto po ito mga brothers, magmula sa small displacement ng FKM hanggang sa 500cc motorcycle category nila mga brothers. Ayan, nandito yung Express 500, Pulsar 500 na fully accessories yan mga brothers, napakagwapo. O di ba? Nandito yung Express 500 Racer, Scrambler, ang Victorino, syempre Slick 400, MTX. No, yung iba nasa nasa Bazaar City dun sa FKM Cainta. Pero kung magte-test ride kayo, kumpleto rito mga brothers. One to sawa yan, no? Magdala lang po kayo ng helmet at syempre ang lisensya nyo. So ngayon mga brothers, magpo-focus tayo dito sa mga units ng FKM. By the way, ang FKM po moving na po ang kanilang mga parts. So sa mga nagsasabi po na walang pyesa si FKM, hindi po yung totoo. Meron po sila. Pwede po kayong order sa kasa o pwede po kayong order sa kanila online through FKM Customer Service po yan. Nandiyan po yung FB page nila. Pwede nyo po yung orderin, pakita nyo lang po yung sample o yung nire-request yung pyesa, i-ship po nila yan online mga brothers. Ayan, okay, so start tayo rito. Dito sa Bukana, mapapansin ko na meron sila ritong Slick 400. Ayan, marami silang ngayong Slick. So ang nakikita kong kulay rito, meron silang gloss white and also yung kanilang gunpowder gray. Ito yan, nandito sa pangatlong row. Ayan, so sa Slick 400 nasubukan na natin sa isang malupitang ride na 1,000 kilometers, balikan yon diyan sa Bigan mga brothers. So napaka swabe nitong scooter na ito, no? Pagdating sa kanyang performance, hindi naman siya ganun kalakas, pero kung hanap mo comfort, no, dalawa kayo ni Mrs. o ni girlfriend, ito na yon. Naka dual channel ABS at ang ito pa, itong bagong version mga brothers, naka traction control na rin ito para mas safety kayo at hindi kayo basta mag-slide sa kalye. At ito naka 400cc expressway legal, naka liquid cooled, 4 valves, of course EFI na rin yan, no? Malapad ang upuan natin, marumi lang to pero meron siyang ito bago, traction control, no? Naka digital and analog ang kanyang meter panel, malaki yung tangke, naka keyless po ang kanyang starting. Ang gusto ko rito yung mukha ng Slick. Ayan mga brothers, naka projector lamp na 6 yan sa headlight. di ba? Napaka napaka elegant pagdating sa akin. Ngayon naman kung gusto niyo naman is something na maxi scoot, na adventure ang dating, ito yung bagong entry ng FKM, no? Ito yung Venture 400. By the way, may 288,000 po ang presyo ni Slick 400 mga brothers. Ito naman si Venture 400, same lang din po, 288. Pero para sa akin, mas sulit ito kasi mga brothers, may accessories ito si Venture 400. Out of the casa, kasama na to itong kanyang crash guard o bull bar kung tawagin natin mga brothers, and then meron pa siyang mini driving light. So hindi na kayo magpapakabit, alam ko nagbiblink pa yan kung ano yung gusto nyo, stable ba siya na ilaw. Meron siyang mga ganun na features at meron na rin siyang handguard na too much more looking adventure ang dating at rugged mga brothers. So dalawang kulay ang nilabas dito ni FKM. Isa po itong gloss army green, ayan, at solid gloss white. Ayan, ito po yung pinaka team o kulay talaga ng FKM, blue tsaka white. Alright, so i-comment nyo naman kung ano yung napupusuan nyo rito kulay mga brothers. So ang gusto ko rito,
Naka-projector lang pa kanyang LED headlight. Ayan, at meron pa siyang camera rito sa harap. Of course, ang kanyang windscreen is adjustable po. Kumpara natin doon kay Slick, non-adjustable po yun. Kasi adventure to. Nakalabas ang ating turn lights dito, LED na rin yan. Malaki yung kanyang tangke. Alam ko lagpasata ito ng 10. No? At naka TFT display na ito. Syempre meron na rin itong dual channel ABS at traction control. At ito ay nakakiles na rin. Tignan nyo naman yung TFT, laki oh. Parang around 5 to 6 inches na ata yung screen to, pero ang laki ng screen nya. May USB charging port. Nice and comfy ang upuan. Syempre maxi scoot yan. Top box ready na rin. At syempre pa pag binili nyo ito sa FKM, pre SEC helmet pa rin mga brothers, at SEC top box. At meron pa yung libreng 3 years LTO registration. Saan ka pa? Sa iba magbabayad ka na 5,000, pero dito kay FKM libre na yon, di ba? So almost nasa, alam ko nasa 15,000 na tangon nito, kasi kasama pa yung 3 PMS motor oil mga brothers. Ayan, dito sa likod, nandito pa rin yung trademark na FKM na letter B Venture po. LED taillight yan mga brothers, no. May camera rin siya dito sa likod. Naka-sub-tank po ang rear suspension natin dito. Ang gusto ko pa dito, tingnan nyo naman yung mugs. Ready pang off-road o sa mga light off-road. Naka-dual sports na rin yan mga brothers. Disc brake, harap at likod, sabi ko nga, naka dual channel ABS at traction control pa yan. Oh, pakaangas, di ba? At ito mga brothers, pagka sa makina, same lang din naman sila ni Slick. Nag-share sila doon ng makina. At ito ay 400cc, single cylinder, single overhead cam po na 4 yung valvula niya. Of course, ito ay naka-fuel injected na rin, kaya naman siguradong kahit papano hindi siya sobrang lakas sa gasolina. At syempre fuel injected na po ngayon ang mga scooter mga brad. Ayan, napakaganda. Once again, may presyo ito na 288,000 pesos. Nagtaka nga ako, pinarehas lang ni FKM. Akala ko magiging mataas ito ng around 10,000, pero ayaw nila. Gusto nila same pa rin daw yung kanilang presyo pagdating sa kanilang maxi scoot mga brothers. Alright, so by the way, daan naman tayo dito kay Coolser 500. Same pa rin naman ito. Ang nakita ko lang bago rito, yung decal works dito ng FKM, ginawa na nila itong silver o parang gray, hindi na po siya gold. Ayan, di ba ang ganda? Ito same pa rin. Ito po yung solid gloss na black ng Coolser 500. At ito pa rin mga brothers ang may trono pagdating sa pinaka affordable na cruiser bike sa market na 500cc na between, kasi 238 lang siya. Tapos yung previous niya, meron siyang modular helmet na SEC, around 3.5 ata yun, no, 4.5, and then 3 years LTO registration at 3 PMS ng motor oil na guesswork mga 12,000 nata yung previous nito, o nasa 10,000, no. By the way, may makina ito na between na dual overhead cam po, na twin cam po yan. Belt drive na rin ito mga brothers, 6-speed manual transmission. Syempre pa, ang gusto ko rito, napakatipid niya. Nakakuha ko rito ng 33 km per liter. Believe it or not mga brothers, pero patakbo ko doon nasa 60 to 70 kilometers per hour lang, at hindi ako nag-o-over. Pero ganun pa man, napaka good deal nito para sa isang 500cc na ganun katipid, kasi ang expected ko rito mga 25 pababa, pero hindi, ang tipid niya sa gasolina. Tapos malaki pa yung tangke niya, I guess nasa 17 liters ata ito, aking maaalala. Naka digital meter na rin yan. Maganda yung pagkaka-finish ng upuan, no? Single exit yung muffler niya na solid. At ang gusto ko rito, may ABS at syempre may traction control din yan mga brothers. Naka-street po yung gulong nito na naka-oversize, syempre cruiser bike ito. Mababa lang po ang seat height nito, around 700mm lang ata ang taas niya. So sa mga lady rider na gusto magkaroon ng big bike at kinapos sa height na katulad ko, pwede ito. All LED lights, ang gusto ko rito yung ilaw niyan, activated kaya. Oh, activated, ayan, di ba? Ang ganda ng kanyang daytime running lights, lalo na pagka sa araw, kitang-kita ka diyan. LED rin ang kanyang tail light. Ayan, no? So ito yung pangarap natin, ito yung aim ko ngayon. Sana mailabas natin ito sa FKM mga brothers. Ganda ng pagkaka-between, no? Alright, so dapo tayo sa iba pang mga motorsiklo ng FKM. The way I can see, o sa nakikita ko, meron sila ritong naligaw na midnight black na Falcon.
Ayan mga brothers, ito po yung latest nila na naka-block na yung mags. Alam natin si Falcom S nasubukan na po sa Boss Ironman 2024 dahil nag-finish po ito ng 22 hours na ride na walang patayan at hindi nagkaroon ng problema. Kaya ito po isa sa mga mabentang motor na FKM pagdating sa expressway legal category. At syempre mababa rin ang presyo niya, 208,000 pesos lang po with the pre-SEC helmet na naman, LED, LTO, 3 years registration at 3 PMS ng motor oil. Ayan, medyo marumi lang ito, no? Lilinisan naman ito pagka nilabas nyo rito. Ayan, once again may 400cc expressway legal parallel twin po ito, naka liquid cooled 6-speed manual transmission. Ang gusto ko rito yung muka. Ayan, o, diba? Ang ganda na headlight niya, LED na rin yan, two-way ang kanyang susian, may physical key, pwede rin remote, bukas ba? Ay, hindi naka-activate. Naka TFT display, I guess nasa 4 to 5 inches ata ito. Ayan, tapos naka-inverted forks, dual disc brake po yung harap, dual channel ABS na rin yan. Naka monoshock po yan, dual exit ang kanyang muffler na stainless. O, diba? Napaka-compact po nito sa pagiging 400. Kung naghahanap po kayo ng naked sports bike na 400cc and compact ang datingan, magaang, naka-trellis chassis ang kanyang datingan, ba, ito yun, the Falcom X400 ng FKM. May presyo ito na 208,000 pesos mga brothers. Okay, next mga brothers, nilabas ito ng FKM, I guess last year ata, itong FKM MTX 180 MTX. Ito na po yung upgrade version ni MTX 150, no? Ginawa na nila ang 180. Siyempre gusto ni FKM lahat ng mga series nila ng scooter is nasa 180cc na, 150 tas may 180 series sila, no? Sa dalawang kulay ng labas, ang gloss black at isang matte gold. Ayan, napakaganda. So may presyo lang ito na 138,000 pesos. Syempre kasama pa rin dyan yung helmet. Pagka scooter kasi helmet and top box. Alam ko sa helmet open face lang yun, pero may top box ka kasi scooter. Okay, and then 3 years LTO registration, same pa rin mga brothers. Ayan, napakaganda ng mukha niya, very elegant and yet sporty look. LED lights, no? Ang kanyang headlight turn signal lights, ang haba, oh. Okay yan, di ba? Disc brake harap at likod, naka dual channel ABS, traction control na rin yan. Maganda ang seats, pang maxi scoot ang setup, no? At ayan, tingnan niyo yung compartment, mukhang kakasya ang half face helmet. Naka TFT display na rin yan mga brothers with a physical key and remote key. Ayan, USB charging port, 8 liters ang kanyang fuel tank. Yan. So sa mga naghahanap ng pang service point A to point B na ayaw nyo mabitin sa performance, ito yon, LED lights, ang kanyang tail light, subs tank, ang kanyang rear suspension dito. Ayan, no, disc brake yung likod, syempre pa. I guess naka 14 yung harap na to pagdating sa gulong, and then 13 naman yung likod, no? Yan naman yung mosting ano yan, no? Naka tubeless na rin yung goma niyan. Yan, napakaganda, pero ako parang mas gusto ko yung gold. Kakaiba naman. Kasi yung white typical na sa mga scooter ngayon, pero yung gold kakaibang approach. Yun lang, medyo gasgasin. Pero nasa inyo pa rin yan. Once again, this is the MTX 180 na may presyo na 138,000 pesos mga brothers, na may palaban na specs and features mga brad. Mga brothers, next naman, pagsabayin na natin ikutan ito o alamin natin itong modern classic scooter ng FKM. Naglabas nga sila niyan para magkapatid lang. Itong Space 150, napakaganda ng kulay ngayon na Space. Tignan nyo na lang to, pag naliliwanagan, nag-iiba yung kulay, no? Parang salagin to, nasa lagubang. At yung kanyang kapatid na Duke 150 mga brothers, no? So ito may presyo ito si Space, alam ko hindi ako nagkakamali, 78,000 pesos. Etong si Duke, hindi ako nagkakamali, 86,000 pesos. Same lang sila ng makina na naka air cooled 150cc engine, no? Ayan, so may very low maintenance siya kasi hindi siya liquid cooled. Ngunit ganun pa man, pwede nyo i-long ride ito, fuel injected ito, kaya may katipiran sa gasolina. Parehas may malaking floorboard. Ayan, disc brake harap at saka yung likod pala drum brake na, no? Pati itong si Space drum brake na pala. Kala ko disc brake pa rin yung likod, hindi na pala mga brothers. Check natin. Hindi na nga mga brad. Pero ganun pa man, naka top box ready siya. Okay lang naman kasi hindi naman kalakasan itong motor na ito, no? Pang mga mahihilig ito sa mga gentleman's ride, pang swabe lang na takbuhan, no? Vespa look na motor ito, pwede. Ayan, all LED lights yan, magmula sa headlight, tail light, turn signal lights, naka digital meter na rin. O, di ba? Alam ko ang tangke nito around 5 liters sila eh. Nakalimutan ko lang kasi matagal-tagal ko nang na-review ito mga brothers. O, di ba? Nasa inyo kung ano yung gusto nyo, pero iba rin itong si Duke. Medyo may pagka
modern ang style nito, pero ito parang traditional naman. Medyo makanto kasi ito si Juke, ito naman makurbada. So yun yung pagkakaibahan nila, pero same as same pagdating sa performance and handling. Okay, so nandito pa yung kapatid nila na Labi 150 mga brothers. Ito may presyo ito na alam ko nasa ano to eh, hindi ako nagkakamali, binabaan na nila to 80 plus na lang ito mga brothers. So same din yung makina 150cc. Ang gusto ko dito naka disc brake at naka dual sports yung gulong kung sakaling makadaan kayo sa mga lupa, light off-road, no? So ayan, pwede. Dalawang block ang meron dito sa planta na stock mga brothers. So ito po yung mga natira. And don't worry, may pyesa naman yan doon sa kabilang kabilang tawag dito na warehouse. Dalawa kasi warehouse ng FKM, may isa sa parts at isa dito sa assembly na stock. Ayan nasa 5 liters din ang fuel tank nito, digital and analog, very basic, no? Naka halogen pa yung kanyang ilaw, pwede nyo upgrade yan, no? Nahiram ko to, okay naman siya. Ang pinaka downside lang yung suspension sa harap matagtag, pwede sigurong pa-adjust yan o papalitan kung maselang kayo. Okay naman kasi pang service lang naman yung ganitong klaseng motorsiklo. Alam ko LED na yung taillight nito eh. Ito mas talagang pag inano mo, traditional siya na Italian look. Nakita nyo yung puwetan, di ba? Alright. So next naman mga brothers, ang nilabas na business type ng FKM, the Agimat 175 mga brother. Ayan, ang dami rito. Dalawang kulay lang yan, gloss black and also gloss red. Tapos parang bandera na ng Pilipinas yung ginawa nilang style pagdating sa tangke. So ito pa rin naman yung traditional na Pantra na meron tayo sa ibang brand, no? Naka-push rod ang makina, carburetor para low maintenance, pan-tricycle yung gulong, naka-spoke wheel, no? Ang gusto ko lang dito, projector headlight. Ito lang naman yung pinaka parang main upgrade o pinaka parang kakaiba sa motor na ito. At ito mga brothers, may presyo na 48,800 pesos. So meron ka na isang pang negosyo o kung gusto mo naman pang service, pwede rin. Naka-setup na ito para kabitan ng sidecar o tricycle, pahabal-habal. You name it, kung ano yung mga pangangailangan ng Pilipino sa araw-araw mga brothers. Ayan, dami nilang unit dito. Alam ko pwede na ito ng in-house financing sa kanila, wala ng down payment, straight monthly ka na lang. Alright? Sa mga brothers, meron tayo ritong Hunter 150. So ito yung mabenta o nagtrending na motor na FKM pagdating sa 150cc nila na unit. So mayroon din na kulay na green, dalawa lang naman yan, gloss white at saka yung metallic green doon. Ayan, so masikip kasi doon kaya hindi na natin maikutan. So this is the 150cc. Pagdating sa makina, of course fuel injected dyan, malaking floorboard. Kung mahilig kayo sa mga long ride at gusto nyo yung mga komportable, may top box, no? Mukhang touring scooter kasi si Ranger wala kasing stock ngayon, dual sports yung dating niya. Ito naman touring scooter ang datingan. So pero share sila ng makina, pero magkaiba sila ng handling at the same time yung forma. Ayan, disc brake, karapat likod, no? Yung mga typical na meron sa isang scooter, digital meter, no? Standard na ignition, may lagayan pa ng kapihan, tamang-tama to, mahilig ako magkape. Box ba yung ilalim? Sarado dito sa kabila, sarado rin. Pero may pagkalaki rin yung underseat compartment. I guess kasya at half face dito sa kanya. Pero okay lang naman yung pag binili nyo, may libre itong top box, no? From SEC at saka open face na helmet from SEC, no? Ito ba adjustable? Non-adjustable. Tignan natin yung metallic green doon, para kung ayaw nyo ng white, gusto nyo ng kakaiba, ito siya dito yung banda, tatlo to, meron pa rito. Ayan projector lamp na yung kanyang headlight then na may kasama na itong daytime running lights. Ayan parang mukha ng Quago ata ito. Ayan naka dual sports na rin yung gulong nito mga brothers, kaya wala na kayong poproblemahin, pwede siya sa mga light off-road mga brad. So may presyo ito na 78,000 pesos mga brothers, alongside sa kanyang kapatid na si Ranger 150 mga brothers. So meron pa tayo rito mga brothers na re-reviewin o iikutan para alamin. Ito yung kanilang meron sila ritong limited na Repsol from Honda mga brothers. Hindi ito nilabas dito. So sa mga mahihilig sa mga collectors na motor o nangongolekta ng motor at gusto nyo kakaiba, wala ritong nilabas, ito yung baka mapusuan nyo. So naka 190cc ito na makina. Ayan, single cylinder yan. Not sure kung ano yung specs nito, pero makikita nyo naman naka inverted fork, ABS siya, disc brake harap Nissin, branded by Nissin, naka monoshock, naked sports bike mga brothers, ng Repsol pa yung Honda, no? Under pa niya, ka digital meter, camel back style na tangke,
LED ba yung kanyang headlight? LED rin, pwede no. So may presyo ito, binaba nila ito 148,000 na lang. Alright, so kung gusto nyo i-cash, pwede. Okay. At sa wakas mga brothers, nakaikot na nga tayo ngayon at nalaman na natin ng stock dito sa planta ng FKM Motorcycle Philippines, located once again dito yan sa Global Plaza, San Simon, Pampanga mga brothers. Sa mga nais po mag-apply ng online financing, available po ito sa Cebuana mga brad. Pwede po kayo mag-call and text sa ating cellphone number o kaya naman mag-PM dyan sa ating Facebook page. Yan po ang short moto kung nais nyo po mag-apply ng online. At ilalabas po natin yung motor na magugustuhan nyo na dito sa FKM sa mga branches po nila, particularly po dyan sa Metro Manila. Pwede rin po tayo, meron din tayo sa Cavite, Rizal, Tarlac, and also coming soon po ang Olongapo o Zambales. Okay, abangan yan mga brothers. So once again, ako po si Short Moto, ang inyong legit na ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.